Matapos pinaglaruan ni Kindaka sina Sakamoto na nauwi sa pagkatalo ni Kindaka dahil sa biglang pagdating ni Uzuki, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 111 and 112 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas, malalaman natin ang tunay na rason sa kung bakit binigyan sina Sakamoto ng ganitong klaseng misyon na siyang magpapareveal sa tunay na pakay ni Kindaka sa kanila, in which ay sa chapter na ito ay may panibagong banta na naman silang makakaharap na isang banta na magpapamiligro sa kanilang buhay. So isang matinding labanan na naman ang mangyayari dito, kaya na may this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito ay Kindaka na nakahiga. Nasabi naman ni Nagumo na mission accomplished. Napagod daw siya. Nasabi naman ni Rion na wala naman daw ginawa itong si Nagumo. Sagot naman ni Nagumo na well, at least ay di na raw sila ma-expelled pa. Nakuha naman ang atensyon ni Kindaka na nasabi yan ni Nagumo. Sabay sabi sa kanila na wala ba talaga kayong alam dito? Sabi naman ni Sakamoto na buhay pa raw itong si Kindaka. Inuchay ayon naman kay Rion na ano ba raw pinagsasabi nitong matanda. Sagot naman ni Kindaka na kahit patayin pa raw siya ni Sakamoto dito, ay di na raw talaga makakabalik pa sina Sakamoto sa JCC. Kasi pinadala raw sila dito para mamatay. Natanong naman ni Nagumo na mamatay, inuchay sabi naman ni Rion na ano bang ibig mong sabihin? Paliwanag naman ni Kindaka na ang punto raw ng assignment na ito ay ang i-dispose daw ang mga estudyante na nagbibigay ng problema sa mga guro, na pinapadala raw sa kanya mga estudyante na pasaway upang iligpit sila, na kung useful daw ang mga to bilang fighter ay i-recruit naman daw niya ang mga to. Isa raw win-win na arrangement. Pero so far ay bilang lang daw ang kanyang na-recruit. Nadagdag pa niya na anyway, ang pagbalik daw sa JCC ay hindi na raw isang option ngayon, na kung sa tingin daw nila na nagsisinungaling siya sa kanyang mga pinagsasabi, ay tawagan daw nila mismo ang JCC, na baka nga ay wala nga raw ang kanilang mga pangalan ngayon sa attendance list doon. Kung kaya tinawagan naman ni Nagumo ang JCC at sinabihan ng nasa linya na tapos na raw ang kanilang assignment. Nasabi naman ng guro na nasa linya na buhay ka pa? Sabay tinawag na nito ang vice principal, mga salitang nagpagulat naman kina Nagumo. Habang dito sa faculty ay may kita ang dalawang guro na nag-uusap na sabing wala pa raw nakakomplete sa assignment na yon. Nasabi pa ng isa na di raw siya makapaniwala na nakasurvive daw sila. Napatawa naman si Satoda Sensei na sabing sabi ko na sa inyo Balik dito kina Rion na tinatanong si Kindaka na sabing so ibig mong sabihin na expelled na talaga kami? Nasabi naman ni Nagumo na kung wala raw silang diploma, then di raw sila makakakuha ng type 2 na assassin's license. Kung kaya't sinabihan na sila ni Kindaka na sabing makinig kayo mga bata. Kung gusto nyo talagang makabalik sa paaralan, paano kung gagawa raw sila ngayon ng deal o kasunduan? Tanong naman sa Sakamoto na kaya ba raw sila nitong i-readmit muli sa JCC? Sagot naman ni Kindaka na kilala ba raw nila si Yotsumura, na ang professor emeritus daw sa JCC. Tanong naman ni Sakamoto na sino? Sabi naman ni Nagumo na yung lalaking once a year lang daw pumupunta sa JCC para magbigay lang ng special na lecture. Sabi naman ni Rion na tama, yung napakalakas tignan na lalaki, in which ay dito naman ni-reveal ni Kindaka na kasama raw niya si Yotsumura sa order. In fact, si Yotsumura daw at siya ay ang founder daw talaga ng order. Natanong naman ni Nagumo na so kaya mo kaming i-negotiate sa professor emeritus na yon? Sagot naman ni Kindaka na oo. Tanong naman ni Rion na ano ba raw talaga ang order? In which ay paliwanag naman ni Kindaka na ang order ay isa raw umanong special na organisasyon na nagre-report directly sa JAA. Sila raw ang pinakamalakas na fighters ng JAA, ang mga tao na nasa order. Pero 4 lang daw sila ngayon dito sa Japan. Nasabi naman ni Rion na kaya sabi naman ni Kindaka na dapat ay masurpresa pa raw itong si Rion sa kanyang mga sinabi. In which ay sabi naman ni Rion na so in order daw para sa kanila na ma-readmit muli sa JCC, dapat daw na sumali sila sa order na yan na grupo. So ano ba raw talaga ang kailangan ni Kindaka sa kanila? Nasabi pa ni Rion na pero dapat daw na malaman ngayon ni Kindaka na hindi raw siya interesado sa nonsense na order na yan. Nasabi naman ni Kindaka na sumunod kayo sa akin at may kita nyo. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna kayo sa sponsor ng video to na ang X-World. Isang play to earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na matitrade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. At nakapag-withdraw na rin ako dito. At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una, itong pets na nakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pet. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens, pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite, mga NFT monsters na pwede nyo ring i-trade. Pwede nyo ring i-upgrade ang inyong Spirit Beast gamit itong X300 build na naka 50% off mga kaibigan upang mas tumaas pa ang ability ng inyong Spirit Beast na makapag-generate ng build tokens para sa inyo. At limited lang yan mga kaibigan, kaya pwede kayong bumili agad bago pa ito mag-increase muli. At kung first time user ka, kung magde-deposit ka ng $2 ay makaka-receive ka ng $4 ng libre. Pwede rin naman kayong maglaro lang ng mga paborito nyong games gaya ng Mobile Legends at iba pa. But I recommend na dito kayo maglaro sa mga
high yield build apps para mas marami pang build tokens ang pwede nyong makuha. Kaya naman kung interesado kayo ay you can also use my gift code at referral code para may bonus na kagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code ay i-type nyo lang po ang AnimeKen1405, small letters po yan lahat at wala pong space. Sa referral code naman ay type AnimeKen na puro naman big letters at walang space. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang codes na yan at ang link para ma-download nyo na ang app. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Matapos yan ay dito naman sa labas ay may isang lalaki naghihintay kay Kindaka na sabing natagalan ka. Sabi naman ni Kindaka na, yo, Kondo. Sagot naman ni Kondo na, Kindaka, pinapahintay mo talaga ng matagal ang VIP natin. Na ano ba raw itong nangyayari dito? Sapagkat kasama ngayon ni Kindaka sina Sakamoto na sabi naman ni Kindaka na may minor business lang daw silang sinasagawa ngayon. Na wag daw itong mabahala. Sabi naman ni Kondo na pero may assignment tayo mula sa chairman. Sagot naman ni Kindaka na wag daw itong mag-alala kasi may dinala raw siyang mga stand-ins na tutulong daw sa kanilang misyon. Bagay na ikinasurpresa naman ni Kondo na sabing ha, ang mga batang to na ano parang iniisip ni Kindaka ngayon, isa raw itong assignment para sa order. Na kung malalaman daw ito ng higher ups, nang nagsasalita pa si Kondo ay sabi naman ni Kindaka na shh, kung tatapusin natin ito kaagad, walang makakaalam. Nang narinig ito ni Rion ay sinabihan niya si Kindaka na sabing hoy, nagbibiro ka ba? Bakit ba kami ang gagawa ng trabaho mo? Sagot naman ni Kindaka na kasalanan niyo to kasi sumakit ngayon ang likod ko kaya dapat na mag-take responsibility daw si Rion. Nasabi naman ni Rion na ha? Na habang nagsasalita pa si Rion ay sabi naman ni Nagumo na well, kung pwede niya raw na i-readmit sila ng JCC, sabi naman ngayon ni Sakamoto na nagugutom daw siya. Na sino ba raw talaga ang kanilang kailangang patayin dito? Sagot naman ni Kindaka na relax lang. Hindi ito isang assassination. Kabaliktaran ito. Na ang trabaho nyo rito ay ang i-escort ang VIP sa airport. Sabay may kita na may lumabas na sa isang kotse. At ito ay ang kanilang VIP na sabi naman ni Sakamoto na isa raw palang bodyguard assignment ito. Tanong naman ni Rio na sino ba itong tao na bobong tignan daw? Mga salitang nagpagalit naman kay Kondo na sabing hoy, ikaw mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Isang executive yan ng JAA. Sinabihan naman ni Kindaka si Rion na maaaring madali lang daw kina Rion ang mission na ito kasi di raw nila ginagawa ang mga bagay na ito sa kanilang paaralan which is ang pag-e-escort. Nasabi naman ni Kondo na seryoso ka ba Mr. Kindaka? Mga bata pa lang sila. Paano kung may mangyari? Maya-maya pa may napansin naman si Kindaka na kung saan ay napalingon naman si Rion at mabilis na sinangga ang bala ng baril na naka-aim sana sa VIP. Bagay na kinagulat ni Kondo. Sinabihan naman ni Rion si Sakamoto na may sniper daw 300 meters ahead at 2 o'clock. Kaya kumuha naman ng baril si Sakamoto na sabing hihiramin ko muna ito. Sabi naman ni Kondo na pero ang handgun na yan ay walang range. Kung kaya sabi naman ni Sakamoto na siya na lang daw ang bahala. Sabay naghanda na siya at bumero na si Sakamoto mga kaibigan at binaril ang sniper gamit ang handgun na ang kanyang pagbaril ay sinabayan pa niya ng isang throwing motion para mas mapalawak pa niya ang range nito mga kaibigan at mapalakas ang impact. Dahilan na umabot ang bala ng baril mga kaibigan dito sa lokasyon ng sniper at na-headshot pa ito. Maya-maya pa sa kanilang likuran naman ay bigla namang may dalawang lalaki na papa-atake sa kanila kaya naghanda na ngayon si Nagumo at mabilis ang pinatay ang dalawa. Bagay na gumulat ulit kay Kondo na sabing ibang klase. Hindi ito gawa ng taong nasa level daw ng pagiging estudyante lamang. Maya-maya pa may sasakyan naman na lumapit sa kanila at si Uzuki pala ang nagmamaneho dito na sabing hindi pa naman daw niya gusto ang magmaneho. Natuwa naman dito si Rion kaya sumakay na sila at mabilis nang umalis at iniwan na si Kondo na sabing siguro ay oras na raw para lumipat na raw sa bagong trabaho. Dito naman sa loob ng sasakyan, sabi naman ni Kindaka kay Sakamoto na iusog daw nito ang kanyang upuan kasi masakit daw ngayon ang kanyang likod na sabi naman ni Sakamoto na ayos lang naman daw ang kanyang seat dito na di naman daw niya ito ginalaw. May kita naman na tumatawa ngayon si Rion na sabing ansikip daw dito na sabi naman ni Nagumo na ayos nasa mahirap daw kagad silang sitwasyon ngayon na ang bigat daw ng lalaking to. Sinabihan naman ni Rion ng VIP na sabing pasensya na sa komosyon, ihahatid ka namin sa airport ng ligtas. Nagsalita naman ng VIP na sabing ang init. Ayos na po ba ang lahat ngayon inay? Nagtaka naman dito si Rion nang nasabi yan ng VIP ng maya-maya pa biglang nag-deflate ang VIP na sabing oo, ayos na. Tignan natin, pindutin natin dito. Na matapos niya na may kita na ang nasa loob pala mga kaibigan ay isang babae kasama ang anak nito. Bagay na ikinagulat nilang lahat na sabing sino ba sila? Sabay magkasabay namang tinignan ni Nagumo si Kindaka na ngayon pinagpapawisan. May kita naman itong mag-ina na nahihiya na sabi naman ni Kindaka na sino ka ba? Nasabi naman ni Sakamoto na isa raw pala itong disguise. Sinigawan naman ni Rion si Kindaka na sabing hoy, ang lalaki kanina ay nag-transform sa isang babae. Na paano ba raw na hindi alam ni Kindaka ang bagay na ito? Tanong naman ng babae na ikaw po ba si Mr. Kindaka? Nasabi naman ni Kindaka na paano mo nalaman ang pangalan ko? Tugon naman ng babae na mabuti po, ikinagagalak ka naming makilala. Ako po si Ai Amo. Ako ang asawa ng chairman ng JAA at ito po ang anak namin na si Konomi. Marami po akong narinig tungkol sa inyo mula sa asawa ko at ni Mr. Yotsumura. Sagot naman ni Kindaka na teka, ang chairman, may anak siya? Na di ba
single naman daw talaga siya. Sagot naman ni Ai na ang kanilarong existence ay isang top secret at iilan lang daw nakakaalam nito. Nasagot naman ni Kindaka na hindi maaari. Para kang normal lang na civilian, di ba? Ano bang iniisip ng chairman? Tanong naman ni Sakamoto na galit ba raw ngayon itong si Kindaka. Sagot naman ni Kindaka na syempre ay galit daw siya. Kasi ang mga taong kagaya raw nila na namumuhay sa underworld ay dapat na wala rong business na mai-involve ang mga civilian. Kasi kung mayroon daw mangyayari sa kanila, bilang assassin ay kaya daw nilang i-deal ang mga problema na to. Pero ang mga civilian daw ay wala rong kakayahan na depensahan ng kanilang mga sarili. At once na na-involve na raw ang isang civilian sa mundo ng underworld, ay di na raw sila makakatakas pa. Sagot naman ni Sakamoto na ganun po ba? Kaya sabi naman ni Ai na marami raw kasing anti-JAA na activity ang nangyayari lately. Na dahil dyan ay posibleng sa hinaharap ay magkakaroon daw ng malaking digmaan. Pero bago raw yan mangyari ay kahit ang kanyang anak lang daw ang ligtas na makakalabas dito sa Japan. Sabay dito na nagmakaawa si Ai kay Kindaka. Nasabi naman ni Kindaka na di naman daw pwede na itapon na lang daw nila itong mag-ina habang nasa sasakyan sila ngayon. Na isa naman daw talaga itong direct assignment mula sa chairman ng kanilang mission ngayon. Nasa isipan naman ni Rion ay sabi nila na kakayanan daw talaga nitong bata ang lahat ng mangyayari dito. Niya pa tinignan naman itong bata ang braso ni Nagumo na sabing mga letters. May picture daw sa braso nito. Nasabi naman ni Nagumo na ang angas, diba? Sinulat ko yan gamit ang pen na to pero nabubura raw ito kapag naliligo siya. Kaya nire-redraw niya na lang daw ito ulit na napaka-hassle daw. Nasabi naman ng bata na hindi, ang tawag po dyan ay tattoo at alam niya raw na masakit daw yan. Di naman nakasagot dito si Nagumo. Nasabi naman ni Rion na huwag kang maging bobo, Nagumo. Ang mga bata na nasa ganyang edad na ay di na raw gustong itrato bilang bata. Sabay tinanong niya itong bata na si Konomi na nasa 6 years old na ba raw ang edad nito. Sagot naman ni Konomi na oo. Kaya sabi naman ni Rion na malaki ka na, diba? Sabihan mo yung siraw ulo dyan na wag kang itrato na isang baby. Tinanong naman ni Uzuki si Rion kung may anak na ba raw ito. Pagalit namang sabi ni Rion na wala pa, na ano ba raw klaseng siraw ulo itong si Uzuki na iniisip ang bagay na yan. Sagot naman ni Uzuki na parang marami ka kasing alam pagdating sa mga bata. Sagot naman ni Rion na may pamangkin daw siya. Maya pa'y sinabihan naman ni Kinda kasi Sakamoto na may mini mission daw siya para sa kanya na dapat ay patawanin daw nito si Konomi. Napasabi naman si Sakamoto na tumawa naman dito si Rion na gusto ko yan, sige patawanin mo siya. Kung kaya't nag-impersonate dito si Sakamoto bilang isang chubby assassin na kung saan ay sinabihan naman siya ni Kindaka, Rion at Nagumo na 0 points daw ang joke na yan na napaka-boring naman daw na sayang ay di raw nila na video ngayon si Sakamoto na ginagawa ang bagay na yan. Subalit may kita na nagpipigil na pala ngayon ng tawa itong si Konomi. Kaya sabi nila rito na gumana raw na for some reason ay bumenta raw ang joke ni Sakamoto. Kung kaya't napasabi dito si Sakamoto na bakay gusto raw pala ng mga bata ang mga matataba. Maya pa'y sa isang area ay may kita ang dalawang tao sa loob ng sasakyan. Nasabi nitong isa na nagkokolekta ba raw itong kanyang kasama ng basura. In which ay sagot naman itong isa na isang mabuting gawain naman daw ang pagliligpit ng basura. Sabi naman itong isa na wikang mabuting gawa. Tugon naman itong isa na hawak-hawak ang kanyang good deed na notebook na sabing ang mga Diyos daw ng pagpatay ay nanonood daw palagi sa kanila. Na kung gagawa raw sila ng mabuting gawain, ang pagpatay nagiging madali na raw na 5 points daw ang pagpipick up ng basura. Dalag pa niya na kung nasa bingit ka na raw ng kamatayan ay ang mga mabubuting nagawa mo ang siyang magdi-determine daw kung mabubuhay ka ba o hindi. Nasabi naman itong isa na ang paggawa mo ng mga mabuting gawain para masuportahan ang masama mong gawain. Napaka-ironic naman. Nasabi naman itong isa na ang pagpatay ay pwedeng masama at pwede ring hindi. Na ang Diyos na lang daw ang bahalang mag-decide patungkol dyan. Sabay may tinapon siya dito mga kaibigan. Maya pa dito naman kina Rion ay may kita na may napansin siyang isang bagay sa kanilang unahan. Na nang nakita niya ang bagay na yan ay dito na niya sinabihan ang mga nasa loob na may hand grenade daw 50 meters ahead sa kanila. Kung kaya't sinabihan na ni Kindaka si Nagumo at Akao na ialis na mag-ina rito. Maya pa may kita na na-trigger na ang hand grenade na ngayon nasa ilalim na ng kanilang kotse. Kung kaya't sinuntok naman ni Sakamoto ang ilalim ng sasakyan at kinuha ang granada. Nasabi naman ni Rion na ang galing naman. Ngayon, ang granada ay nasa loob na tuloy ng kanilang sasakyan. Nasagot naman ni Sakamoto na wala rong problema dyan. Sabay ikinasan niya ang kanyang handgun gamit ang kanyang bibig at dinaril ang kanilang windshield upang mabuksan palang isang manhole sa kanilang harap mga kaibigan na kung saan ay dito na niya inihulog ang granada na agaran namang sumabog. Sabay sabi rito ni Sakamoto na kikilos na raw sila. Habang itong lalaki naman na nagtapon ng granada kanina ay napasabing mukhang may nagawang mabuti raw ang lalaking yon. So dumating na ang tunay na threat mga kaibigan na papatay talaga sa asawa at anak ng chairman ng JAA na siyang dahilan sa kung bakit ang susunod na chapter ay isang intense at matinding bakbakan sapagkat poprotektahan ngayon ni Sakamoto at i-escort ang mag-ina habang kaharap itong dalawang banta. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo nating video, can kita like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.